Lumaki ang tsansa ng Magnolia Hotshots na makapasok dito sa tinatawag natin na playoffs. Hindi pa ko sigurado na sila magkakaroon ng twice to beat, no? Pero yung chance nila na makapasok sa playoffs ay malaki na ang posibilidad na ito yung mangyari. Medyo mabigat yung mga susunod na laban ng Magnolia kontra dito sa Meralco Bolts at pati na rin sa TNT Tropa. Pero kahit sabihin pa natin na let's say worst case scenario, matalo ang Magnolia pareho dito sa TNT at sa Meralco. Malamang pasok pa rin sila dito sa quarterfinals dahil kapag natalo ang Converge Fiber Xers sa NLEX Road Warriors, eliminated na ang Converge at lahat na ang magiging formally may eliminate na itong Macau, Terra Firma, Blackwater, Titan Ultra at pati na rin itong Converge Fiber Xers. So sila yung mga teams na malalaglag. Dahil almost 100% sure na itong Terra Firma matatalo yan sa San Miguel. So dito natin makikita na in case nga, worst case scenario, magtabla sa 5-7 itong Converge at itong lineup ng Magnolia, pasok pa rin dito sa quarterfinals ang Magnolia. Ang magiging problema lamang, baka bumagsak sila sa pang number 8 at makakaharap nila sa number 1 spot itong NLEX Road Warriors. Although kung titignan natin yung lineup, no, mukhang okay naman itong Magnolia at kaya nilang sumabay dito sa Rain or Shine, dito sa NLEX Road Warriors. Medyo nakakalalamang ng talaga itong NLEX pagdating dito sa kanilang import na si Candila Lane. At syempre, ang nagiging problema kasi ng Magnolia, palaging nafa-foul trouble itong kanilang import na si Clint Chapman. Pero other than that, sa tingin ko, malaki ang tsansa ng Magnolia na kahit bumagsak sila sa number 8, ay meron pa rin silang oportunidad na makaharap itong NLEX at least sigurado na makakapasok sila sa playoffs at yan ang importante para dito sa Magnolia Hotshots. Ngayon naman, itong Converge Fiber Xers ang medyo delikado ang lagay ngayon dahil kinakailangan ng Converge na talunin itong NLEX Road Warriors. Kapag natalo ang Converge sa NLEX Road Warriors, eliminated na sila. Kahit maipanalo pa nila yung susunod nilang laro, baliwala na yon. Actually, ito na ang last. Kahit manalo sila doon sa huli nilang laro, baliwala na yon. Dahil kahit maka 5-7 itong Converge Fiber Xers, natalo sila dito sa Magnolia, sa San Miguel, sa Phoenix, at doon sa iba pang mga teams na nasa itaas nila. So kahit magkatabla-tabla ng record, talo ang Converge doon sa lahat ng teams na yon. At yan ang dahilan kung ba't maliit yung tsansa na sila makaabante sa playoffs kung sakasakali nga na magtabla-tabla sila. Kaya sa tingin ko, itong Converge Fiber Xers ang kinakailangan nilang gawin, maipanalo yung natitira nilang game kontra dito sa NLEX Road Warriors para at least magkaroon sila ng chance na makapasok sa playoffs. At kahit na manalo sila sa NLEX, wala pang garantiya na sila makakapasok talaga. Pero at least binibigyan nila ng chance yung sarili nila pagdating sa quotient just in case. Medyo naging challenge talaga yung sa Converge itong conference na to at ang pinakamalaking naging problema dyan ay yung kanilang import na si Kylor Kelly na masyadong matagal bago nila pinalitan. Kung saan ay maaga nilang kinuha itong si Donovan Smith, baka mas gumanda pa yung chance na sila ay manalo. Pero nandito na tayo at kung ikaw ang Converge, kinakailangan lang talaga na ayusin yung sitwasyon para naman mas lumaki yung chance na sila ay makapasok dito sa quarterfinals. Although of course alam natin na marami pang kinakailangan baguhin dito. Pero sa ngayon mukhang ito na talaga yung iniintay na lang natin dito sa Converge Fiber Xers na maayos na nila yung kanilang sitwasyon para naman sa next conference kung maaga sila ma-eliminate dito, well at least makabawi.